Hi, Art! Maraming salamat sa pag-drop by. Thank you. If I ever fall in love again. Yan, tayo muna mag-share sa ating newsfeed, no? Share muna natin sa ating newsfeed para may makapanood din ang iba. No? Ngayon ay muli magpapaiyak tayo ng mga DDS. Magpapaiyak tayo ng mga DDS. Yan. Ngayon, magpapaiyak tayo ng mga DDS. If I ever fall in love again. La 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 la. If I ever fall in love again. If I ever fall in love again. If I ever fall in love again. La 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 la. La 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 la. If I ever fall in love again. If I ever fall in love again. Yes, mga kabayan, no? Maganda yung ating topic ngayon. Madaming mabubuko. Madaming sangkot. Nako, madaming sangkot, mga kaibigan. OMG, ano nang nangyari sa ating mga senador? Bakit yata naging senador na sila ng mga insertions, no? What happened? What happened on earth, no? Mabuti na lang at hindi, na-release ni PBBM. Yan. Okay. So guys, no? Eto na guys, pag-usapan na natin. Kamusta na po kayo, no? So eto nga, ang ating pong ay, ang pamagat po natin ay Sara na booking, kontraktor pinaboran dahil donors election. At Amy Marcos at iba pa, damay sa insertions. Yan. So yan po mga kaibigan ang ating live ngayon. At syempre meron pa tayong mga ibang topic, no? Pero yan po yung ating uunahin, no? Uunahin po natin yan. Tapos saka tayo magbabalita ng iba. Yan. Okay. Yan, nakapag-share na tayo mga kaibigan, no? So, eto nga po mga kaibigan. Hi, hello, Tambayan Entertainment OFW. Yan. Sabi niya, wala ng pera ang kaba ng bayan, malamang tataas na naman. Ay, sinong nagsabi sa inyong fake news niyan? Alam niyo ba na napakaraming pera ng kaba ng bayan? Patunay mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. No? Marami po tayong pera. Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga DDS, no? Fake news po sila, fake news. At wala po silang ibabalita, no, kundi puro na lang fake news kasi gusto po nilang sirain ang ating ekonomiya. Dahil gusto nila na masirang ekonomiya natin, magkagulo kasi gusto nilang ilagay si Sara Duterte. Greedy po 'yun, greediness 'yun. Yun bang gusto mong palitan yung tao agad-agad na hindi mo nadadaanin sa eleksyon? That's greediness, mga kaibigan, no? Dahil alam mo na hindi ka mananalo sa 2028, kaya ang gagawin mo na lang ay mga agaw ng pwesto, mga agaw ng kapangyarihan. Greediness po yan, mga kaibigan, no? So, wag po kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na wala na tayong pera. Madami tayong pera. Ang nagpapatunay mismo ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, no? At guys, kita niyo naman, no, kahit na ang daming mga political noise, pagpapabagsak sa ating Pangulo,
Ang daming nangyari, no? External threat, no? Gera sa Ukraine, Russia, Russia, Israel, Palestine, at meron pang mga nanggugulo sa Red Sea, na mga pirate. Ay, nakita niyo mga kaibigan, no? Ang Pilipinas ay hindi po nagpapatalo pagdating po dito sa Southeast Asia, no? Tayo po ay palaging pumapangalawa, no? At once pagpasok nung ni PBBM, naranasan din natin na tayo ay nasa unahan, di ba? On top. At tinatanong pa nga si PBBM ng mga journalists, no? Sa kanyang interview. How do you do that? Paano mo ginawa yan? Ang lahat ay halos lahat nagkakaroon ng recession dahil doon sa nangyaring pandemic. Paano mo ginawa na ang Pilipinas ay naging number 1 pa? Tinatanong nila si PBBM. Do you remember that? Nung mga kasagsagan ng mga travel ni PBBM abroad para ipakilala ang Pilipinas. Di ba? Manghang-mangha sa kanya. Ang mga world leaders ay talaga namang they stand in awe, no? To our President PBBM. Talagang hangang-hanga at manghang-mangha sila. Paano nagagawa ng ating Pangulo sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buong mundo. Pero heto tayo, nanguna pa tayo. Diba, mga kaibigan, natalo pa natin yung mga malalaking bansa, no? Pagdating po sa ekonomiya. Kaya mga kaibigan, huwag nyo sasabihin wala tayong pera. Ang dami nating pera. And in fact, mga kaibigan, yung ginagawa ng Pangulo natin halos everyday, pumupunta sa iba-ibang lugar. Mga OFW ha, hindi nyo alam to. Ang Pangulo natin pumupunta sa iba-ibang lugar halos everyday. At talaga namang namimigay ng titulo ng lupa, financial assistance, mga makabagong makinarya, mga relief goods, mga kung ano-ano. Talaga namang ang Pangulo natin, andyan pa ang zero balance billing na ngayon lang ginawa, no? Zero balance billing. Kasi noon, mga nakakarang administrasyon, yung bill, walang bayad. Pero miscellaneous, babayaran mo. But now, in the time of President Bongbong Marcos, as in zero balance billing, wala kang babayaran kahit isang needle ng karayom na itutusok sa'yo. No? Wala kang babayaran as in zero. Yan ba ang walang pera? Tapos nakakapagbenta pa ng 20 pesos sa bigas. My God, huwag kayong maniniwala sa mga nagkakalat ng chismis na si Sara Duterte. Wala pong aim si Sara Duterte kundi sirain ang Pilipinas, sirain ang Pangulo, sirain ang ating ekonomiya. Wala pong aim si Sara Duterte kundi ipabagsak ang gobyerno ng ating Pangulo. Si Sara Duterte po ang makabagong NPA. NPA po siya, si Sara Duterte. Terorista po siya, komunistang teroristang NPA. Bakit? Sabi mismo ng tatay niya eh. Di ba? Anong sabi ng tatay niya? Kayong mga lumalaban sa gobyerno, kayo yung mga komunista. Mga lumalaban sa gobyerno, hindi kayo magtatagumpay. Dahil nasa gobyerno ang lahat ng mekanismo. Sinabi ni Duterte sa kanyang talk to the people. May ano pa yan? May quote card pa yan. Na-i-post ko yan. Maraming beses ko na rin yan na-i-vlog sa aking Facebook. So, ibig sabihin, si Sara Duterte ngayon ay isang komunistang NPA kasi siya yung nagpapabagsak sa gobyerno eh. Sabi ni Duterte lahat daw ng mga nagrarally sa panahon niya, lahat ng mga nagrarally na yan, nagpapabagsak sa gobyerno, yan yung mga komunistang NPA. Kaya si Sara Duterte, siya na po ang makabagong komunistang NPA. Yan. Kasi nilalabanan niya ang gobyerno, ipinapabagsak niya ang gobyerno. Sino ba ang galit sa gobyerno? Di ba? Mga komunistang NPA na gustong pabagsakin ang gobyerno. Yan naman ang galit sa gobyerno. So, mga DDS na ngayon ang mga komunistang NPA. Yung mga NPA na nasa bundok, wala na nga Halos pag nakita mo, parang wala na nga. Ayaw nilang pabagsakin ang gobyerno. Kasi ayaw nila kay Sara. Hindi dahil sa gusto nila kay Marcos, no? Itong mga NPA na nasa bundok, ayaw nilang pabagsakin ang gobyerno ngayon. Hindi dahil sa gusto nila si Marcos, kundi dahil sa ayaw nila kay Sara Duterte. Dahil alam nila na pag pinabagsak si Marcos, ang papalit si Sara. At ayaw nila, dahil ayaw daw nila ng baliw. Psychopath. Diba?
At walang alam, bobo. Marami na namang iiyak ito. Marami na namang iiyak nito na. Marami na namang iiyak nito ng mga DDS. Tama ang sinabi mo, CH1, 5 hours, marami na namang iiyak. Emilia Ariataza, tama ka. Sabi ni CH1, 5 hours, ang saya. Ha ha ha. Tess Santos, correct ka dyan, te. May mag-iiyak ka na naman. Umiiyak na nga sila ngayon eh. Ay, nako. Umiiyak na sila ngayon. Nakakatawa, no? Tess Santos, naku po, kuyugin ka dyan, te. Sabi ni, nagtanong si Mercedita Ledesma, ilang taon na po kayo, ma'am? Magpi-56 po. Magpi-56. Ako, no? Yan. Mercedita Ledesma, long live po. Ha ha ha. Natatawa talaga ako. Yan. Okay. Yan. So, tuloy na tayo Tuloy na tayo. Okay. So, ayan na nga mga kaibigan, no? Tuloy na tayo at baka marami pa akong masabi, lalo kayo mag-iyakan. Masyado pa naman ako masakit magsalita. Okay, tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Anti-DDS ako. Aray ko po, kutong DDS, garapatas ha. Yan. Mary Ann Alag, pa-shout out po. We watching from Malaysia. God bless po. Ay, hello. Yan, shout out sa iyo, Mary Ann Alag. Kamusta na ang Malaysia? Yan. Hindi na ako nakapunta ng Malaysia, no? Babalik ako dyan. Yan. Okay. Ang dami nag-iiyakan. Okay na. Tama na muna at baka lalo kayong umiyak o kaya ma-high blood. Ay, nako. Okay, so eto na nga mga kaibigan, no? Mukhang may nakikita mga kaibigan, no, na itong si VP Sara Duterte ay nung mga panahon ng campaign, no? Campaign time, meron pong kaibigan ito na contractor, mga kaibigan, na nag-donate sa kanya, guys, at pagkatapos ay nakakuha ng maraming proyekto, no? Sa Davao City. So, eto ngayon mga kaibigan, no? Ipapalabas ko sa inyo, maikli lang itong ano na to, no? Video na to, ipapalabas ko sa inyo etong video na to para makita nyo guys, no?
Ito po yung katibayan, no, na itong contractor na to na kaibigan ni VP Sara Duterte ay nakakuha ng mga proyekto, no, flood control. So papanood ko sa inyo, ha. Yan. Panoorin nyo. Sa Pangulo website. Ito pong 35 Duterte